back dito po sa Philippines. What a rally we have here between these two lady squads. Wait ang bola. Nolex sa likod. And that's it. Timing is everything talaga. Wow! And that is the score. Oh, championship point. Tuloy pa rin ang aksyon dito sa bakbakan. Pinalo. Movie score. Wow! Nakakataka kayo. And the crowd here at Popco Arena are having the time of their lives. This is where it all started. Kung nagkakaroon na po ng traffic sa labas itong ating venue sa Paco Arena, magkakaroon naman tayo ng hiwalayan ng landas sa ating team standings in the men's division as we welcome you back to our continuing coverage of the V-League Collegiate Challenge 2024. Noel Zarate, kasama po ang nawalan na nasumpa nung ating first match dito si JV Sumagaysay. 3 sets lang yun, swerte ka ngayon ha. Pero mahaba pa yung araw. Ganun ba? Mahaba pa yung araw. Titignan po natin na naging resulta, of course, from our game today. Earlier on the women's division, the University of the Philippines bouncing back and getting a win, a straight sets win ang nakuha nila over the University of the East. At kala ko mahabang laban nyo kasi kasama kita, yung pala naging straight sets lamang. Yung performance na ginawa naman ng UP para makuha yung straight set win against UP is kakaiba talaga. Total team effort para sa kanila. And dito naman sa ating men's division, masasaksihan naman ng laban nitong Far Eastern University taking on the National University. Dalawang kupunan na galing sa talo, kapwa tabla ngayon sa ating team standings, maghihiwalay na nga sila ng landas. And yung FEU, alam natin galing sila sa talo, pero 5 sets. Buti na lang hindi recover doon. And yung NU naman, against UST. Against UST. 4 Mahaba sets. yung first set no, 28-26 ha. Tignan natin yung naging storya natin. Yung matatalong team po dito ay tatabla sa kupunan ng Perpetual pati na rin sa UST sa ating team standings there in 4th place. So very crucial din ito. JV, papasok sa ating second, pagitna na tayo ng ating preliminary round. Ito yung game na, tama, crucial yan, Noel. Lalo na, alam natin na nagdidikitan yung laban eh. Handyan yung Lasal, handyan yung Perpetual, lahat sila paangat. So, hindi ka pwedeng magpakasiguro. Lalo na doon sa resulta ng pagkatalo nila against Perpetual. Tignan mo naman yung ginawa ng Perpetual Health dito. It was a 5-set win against FEU. At makikita naman natin from our numbers, FEU na mayagpag pagdating sa blocks. Pero yung errors talaga ng FEU pumatay sa kanila. And pati sa atake, lamang lang ng 3 yung Perpetual. Pero yung aces, lamang pa nga itong FEU. Pero errors talaga sa dulo. Nakakuha na ng maayos na momentum sa 15-6 na tapos. Pero alam naman natin, si Drix Saavedra, ang kanilang sinasandalan dito in terms of their points. One of the leading scorers already para dito sa Tamaraos. 14 points on 11 attacks, 2 blocks and 1 ace para dito kay Saavedra. Ang kaliwete na kamador. Oo, mapaharap, mapalikod. Yung tibay ng atake nito, yung porsyento. Halos almost 50% yung atake niyan. Well, para naman dito sa kupunan ng National University, of course, the defending champions of 2 years ago. At sila naman po, champion 2 years ago, hindi sila defending kasi Lasal yung defending champion dito. Itong kupunan ng NU went 4 sets against UST at nagwagi ang Golden Tigers doon. Ang first set nga, nakwento kasi 28-26. Akala natin magiging epic eh. Mahaba eh, pero yung atake netong UST nang ibabaw against dito sa NU. Pero alam naman natin na may mga players ang NU na hindi nakakapaglaro. Correct. Pinupulpil nila yung duty nila sa Alas Pilipinas. Pag-uusapan natin mamaya, pero pag-usapan muna natin ang ginawa naman nitong si Leo Aringo, ang kanilang kapitan, doong pagtalo nila that last game against the UST. 21 points lamang naman ang binigay ni Leo Aringo. Ang bigat nun para sa 4 sets. Kung si Drix nga kanina, 5 sets, 14 points. Pero ito, 4 sets lang. Pero 21 big points ang dineliver niya para sa NU. At kung pinag-uusapan dati yung kakayanan ni Aringo bilang isang floor patroller, nakita naman natin dyan may 5 excellent receptions. So hindi mo na basta-basta pwedeng targetin pagdating sa serve ito. When we return, maghihiwalay na nga po ng landas, as we mentioned earlier, the Far Eastern University and the National University dito po sa V-League Collegiate Challenge.
Ladies and gentlemen, introducing the two referees officiating match number 15. First referee is Angelo Hao, AVC International Referee Candidate. Second referee, Patrick Alan Castillo, National Referee. And now let's meet the starters. First, for the Far Eastern University Tamaraws. Outside spiker number 8, team captain Gerald Talisayan. Outside spiker number 5, Miko Espartero. Opposite hitter number 9, Drixa Avedra. Middle blocker number 11, Lyric Mendoza. Middle blocker number 15, Dula Dongala. Center number 17, Benny Martinez. Starting libero number 1, Vinny Ceballos. Head coach for FEU is Ed Orculio. And now the starters for the National University Bulldogs. Outside spiker number 18, team captain Leo Aringo. Setter number 2, Greg Ancheta. Opposite hitter number 5, Jam Jam Abanilla. Middle blocker number 7, Pars Parse. Middle blocker number 10, Obed Mukaba. And outside spiker number 24, Mac Bandola. Starting libero number 17, Jimwell Gapultos. Sitting in as head coach for NU is Jesse Lopez. Well, tignan natin ang starters para dito sa kupunan ng FEU at alam naman natin kung gaano kalakas ang firepower na binibigay nitong si Drixa Avedra. All begin with Benny Martinez, their setter. At ito nga si Gerald Talisayan ay captain na nitong kupunan ng Tamaraws. Meron na siyang responsibilidad na kailangan niyang panindigan. Dito naman sa kupunan ng NU, medyo nalimas yung kanilang lineup including the head coach Dante Alinsunurin is not here. 4 members of the NU Bulldogs are with the national team. Kasalukuyan nasa Indonesia ngayon para sa CV-League. At medyo malaking kawalan yan. But you still have Leo Aringo on the firing end naman para dito sa NU. And of course, i-congratulate natin ang Alas Pilipinas. Bronze medalist sa first leg ng CV-League. Well, we also want to extend our condolences pala to the family of Coach Dong. De La Cruz, alam naman natin na his wife passed away suddenly. And nakikiramay ang buong NU community. Pati na rin tayo, makikiramay na rin the V-League family. Also condoles with Coach Dong, who's not here also with NU. Kaya si Jesse Lopez na ang tumatayong coach. Coach Jesse muna. Eto ngayon, si Talisayan. Hardly saw playing time nung nakaraang UAP season 86. The presence of guys like sila JJ Hagelona, si Taktak Delicana, yun yung mga kumuha ng pwesto niya. Pero ngayon, wala na sila. Siya na talaga ang ginawang captain. Kumbaga, obligado ka na i-lead yung team. Kasi ito yung diskarte ni Coach Ed Tama. na bibigyan kita ng responsibilidad para akuin mo. Matagal ka kayo nagkwento ni Coach Ed Orculio kanina. Bandola sends that back. So dito si Mac Bandola getting that block point para sa NU. Ang maganda naman sa nangyayari dito sa NU ngayon is yung mga bench player nila, yung second stringer nila. Yes. Nagkakaroon ng pagkakataon na i-prove naman na deserve nila yung pwesto na yun and kaya nilang mag-perform. Great drop shot. Galing naman dito Endongala. Sa Dula Endongala. 2 points na agad para kay Endongala. Parang parang out on a mission. Itong dalawang foreign student athletes na magkabilang kupunan. And Dongala with a sharp serve. Bandola! Masyadong mataas ang set para sa kanya. Na out of timing si Bandola doon. It is Greg Ancheta who is setting for NU. And yung kuya nito ni Greg Ancheta, si Paulo Ancheta, na part na rin ng coaching staff ngayon ng National University.
And Dongala with a great running serve. Bandola. Tumama sa net. Back-to-back errors para kay Bandola. Nagtataka pa rin ako kung paano natalo ng 5 sets itong FEU with all of the firepower that they had nung kalaban nila ng Perpetual Health. Alam naman natin na matibay din talaga yung lineup ng Perpetual. Kompleto din eh. May Andrade ka, meron kang Tabuga. Yes. Kompleto din talaga. Free ball given up. Benny Martinez setting up Rick Saavedra. Inangat pa rin. Bandola out of position. Tinulak na lamang and Dongala is there. And great presence at the net naman para dito sa NU courtesy of Abadilla. Nabantayan na yung V-Quick na yun and medyo papasok na rin kasi yung set ni Benny kay Lyric. Lyric Mendoza, umadlip Kinaliwa na lang doon na eh. Oo. Again, the defense para sa NU. Ang nananaig, meron na silang 2 block points in this set. Martinez. Ang ganda naman ang setup. Sinabayan ng dalawa si Mendoza. Naman naman Two si blockers eh. Espartero parang kakalas yung buto pag titira eh. Naka-letter C na yung katawan. Oo. And now Zidrix Saavedra. At hindi pa kaya na-candidate ba sa national team ito Saavedra sa Obed Bukama is able to score? Na-candidate ba ito? Yeah, that's not every day that you have a 6-footer who's a lefty. And yung porsyento ng atake. Oo. Lalo, ito rin si Mukaba, yung height ng atake, yung reach. Well, 6'6". Mataas lumundag ha. Saavedra, binawi. Sabi ko naman sa'yo, harap likod kung umatake to si Saavedra. Tahimik lang eh, no? Parang frontline yung tira niya to. Pero alam mong backline yung tira eh. Nico Espartero. Kung tumalon, ikala mo yung lefty ng Thailand na si Amontep. Oo, si Ampit. Salamat sa tapaking sa pagsuporta nyo dito sa ating V-League Collegiate Challenge 2024. Bandola against 3 blockers. Inangat pa rin sa Avedra na abangan ni Mukaba. Kabila sila pupunta. Mukaba is there again. Sa Avedra, teka muna, during the rally may nakitang net touch ang FEU. Nakita natin na yung atake doon ni Saavedra outside na. Pero buti na lang, merong nakita. Ayun, narinig natin yung tinig. Matalas talaga. Edison Orculio. Uy, magaling kumanta yan ah. Oo, sobrang talented niyan eh. Naalala ko dati sa UAAP nung wala pang tao. Tinetesting ng aming announcer si IEL may microphone. Hiniram ni Coach Ed. Biglang umawit. At saka hindi yan kumakanta ng walang nanonood. Kailangan may fans talaga Ganun bago ba? kumanta yan. Kanina nga parang ayaw niya kumanta kasi wala pa Wala daw masyadong tao. tao eh. Grabe naman. So net touch review. Ongoing dito sa video challenge ng Tamaraos. Sabay sermon na rin sa mga bata. Pagkakataon na yan. Oo, ito si Coach Ed. Edison Orculio has been around. He was the head coach of Santa Lucia. Dati sa PVL. Nakasama ko yun sa Babol eh. Sa Ilocos. When he was coaching Santa Lucia. Saan ang net touch? Ayun. Sa dibdib. Tumama. Pati sa salawal. Matalas talagang mata ni Coach Ed. Oh. And that saved that error sa tira ni Drix Saavedra. 3-point lead for the Tamaraos. Espartero, too strong. Five serving 7 ngayon. Ito ngayon si Macmac Bandola. The 22-year-old. Tandaan natin dito sa NU, JV, as that serve goes out. 4 na player serving the national team. Talking about Butch Budin, Jay Disquitado, etong si Choi Diao at si Peng Tagibolos with Coach Dante Alinsunuri. We'll talk more about that when we return from this first technical timeout.
not incomplete but different. This is how FEU looks at NU coming into this match. Marami man ang wala, NU pa rin to at hindi pwedeng isipin na may butas. So as they please, FEU prepared as per usual with intensity still and all. Ang biggest fuel nila for this eager workhorse is the pain of an almost finish in the semifinals of the UAAP. Sabi ni Drake sa Avedra, all they need is to execute kasi yung kagustuhan bumawi sa sarili, andoon na. And this Bulldogs face-off is the best way to put that to test. Abangan natin yan, Noel and JV. At tama rin ang pananaw mo, no? This is not an incomplete NU team. It's just a different NU team. NU pa rin yan. Kahit na wala si Dante Elinsonurin, that's still the defending two-time UAAP champion. The system. Yung sistema pa rin na meron yung itong NU na kahit wala, kita mo naman, wala si Coach Dong, wala si Coach Dante, pero yung mga coaches tulad ni Coach Jesse, yun pa rin naman yung ina-apply nila. Tama. Si Coach Jesse is, of course, one of the best setters in the history of the Philippines. The legend. The legend na yan eh. Yan ang pinaka-madulas. Pinaka-mahusay. Madulas. Yan. Madulas yung setting niyan eh. Pero yun na nga, yung sistema nga ni Coach mapanling Dante. lang. Tama, no? All the way, kahit sa PVL, assistant din si Jesse ni Coach Dante sa Chocomucho. So the same system, it's just different players. Isang sabi na lang eh. Isang sabi na lang, alam na yung gagawin. 9-5 FEU. Catch. Yung timing neto ni Endon Gala. Nakita niya na magda-drop ball na eh. Abang na abang niya na. At napatawag ng timeout si Jesse Lopez. Yun yung naging problema natin doon sa UST, di ba? Binibigyan kayo ng single block ng setter. Almost open block. Pero ang palo natin pang-break ball. Bakit pang-break ball ang palo, walang block? Di ba? Adjust. Okay yung spacing. Ang problema, hindi tayo makapuntos. Sobrang yung error natin, pambatang error yun eh. Okay yung ginagalaw nyo. Release lang. Okay? 5 points, unti-unti lang. Greg, i-continue mo lang. Magsalita pa rin. Well, speaking of 5 points na po ang pinamigay ng NU dahil sa mga error nila. Yun yung nagpalayo sa kanila eh. Pero tama naman din si Coach Jesse doon na nagbibigay yung spacing, okay naman eh. So yung single block na tapatan, yung matchup na yun, kailangan mo nang i-grab yung opportunity na kumuha ng puntos. Tingnan natin kung ma-execute ni Obed Bukaba. Naisahan niya that time. Ang depensa ni Jelon Talisayan. Magandang, that's a good response galing sa timeout ni Jesse Lopez. And Obed Bukaba. Matatawag na natin the veteran to si Obed Bukaba. Nauna pa kaya Ringo yan dito eh. Veterano na yan eh. Tsaka kung ganyan ka ba naman yung height mo, yung power, yung talon. That's a great shot there coming from Talisayan. This dug up. Ringo! Yes! A good response talaga doon sa timeout ni Coach Jesse. Kasi kanina, yung drop ball na ganun na ginawa ni Leo, nahuli ni Endon Gala. Pero ngayon, nagawa niya na paraan. Tsaka iniwas niya na rin. Gusto ko yung may pahuling hirit pa na pangbatang error yun eh. Yun. Diba? At least yun yung parang gumising kayo. Hinabol ni Obed Bukaba yung toss niya na sa liwa. Napalabas tuloy yung kanyang serve. So that's error number 6 against NU. Pero parang naninibago ko sa jump serve ngayon ni Mukaba. Kasi dati, alam mo yung parang awkward yung hagis niya, pero yung power, handun eh. Wala na yung pinapagulong niya sa braso niya. Benny Martinez with a good serve. Laban sa net. Here's Saavedra. Combination play. Leo Aringo again. Binaliwala na ni Leo yung dalawang blockers kahit sa Avedra at Endon Gala pa yan. Pinili pa niya si Saavedra, the smaller of the two blockers. Kanina hinihingi lang ni Kuya Jesse yung yung pumuntos ka sa single block. Pero ito kahit dalawa na yung blockers, lalaban ko na to. Talisayan. Bumawi din. Na alam natin kay J-Lord. Nagtataka nga because ang lalim ng spikers ng FEU last UAAP season 86. Pero ngayon nabibigyan na siya ng pagkakataon on this Jiangnan hot pot attack. Hot pot ba? Attack na sa Jiangnan. Ang dami rin eh. Fully loaded din talaga. May Havilona ka. Meron kang Delicana. And now Talisayan also contributing on his serve.
yung yung binigay sa kanyang role as a team captain ngayon ni Coach Ed, pinapanindigan niya. And then to think nga talaga, hardly used in UAP Season 86 kung siya yung mananatiling kapitan para sa Tamaraos into UAP Season 87. Ang dami ng experience itong batang to. Another good serve. Para siya on the fake, and Leo Aringo says, thank you very much. Yan ang natural position niya talaga sa opposite. Kaya, speaking of experience, eto si Leo. Oo. Kitang-kita niya kung saan niya padadaanin and yung reach niya ng atake niya. Ito si Leo Aringo, of course, 23 years old. 4-point lead for FEU. Aringo tries to keep it alive. Hindi na maabutan yan itong si Ancheta. So si Espartero, isa pa to, no? Coming out of nowhere, beach volleyball ang nilalaro and then now in the indoor. Yung kondisyon ng katawan alam naman natin na yung mga naglalaro sa beach volleyball, iba yung kondisyon ng katawan niya lalo na yung pagka tumatakbo ka tumatalon-talon ka sa buhangin, iba. Parang si Jude Garcia. Isa pa yun, Jude Garcia. For me, one of my favorite players ngayon. MVP. Ito si Andon Gala. Yun yung taong hindi mo alam kung nawawala ba sa kondisyon. Parang laging kondisyon Parating na rin pala ang Spiker Sturf, This October na. October 15 daw mag-uumpisa. Martinez on the back set. Rick Saavedra may sumayad sa net. And that would be NU. Si Obed pa yung tumuro na may sumayad. Yung pala siya yung sumayad. More errors against NU. That is their 7th in this match. Nasa first set pa lang po tayo early. Wala pa tayong second technical timeout. Saavedra. Nadagdagan naman ng error para sa FEU. 4th error for the Tamaraos. Nagbigay din. Uso na pala yung exchange gift ngayon. Aga pa. Maaga pa. Jam Abdilia. Ano ba ito niya? Ano ba, kapatid ba ni Ran to? Si Jam? Si Abadilia. Abdilia. Katunugan Katunugan Ran Abdilia, Jam Abadilia. And FEU is going to take a 5-point lead into our second technical timeout of the opening set. Magbabalik po kami. $16-11 po ang ating score. The Far Eastern University, so far so good para sa kanila kontra sa National University. Noel Zarate, kasama pa rin po si JV Sumagaysay at si Kate Reyes. Happy Ninoy Aquino Day nga pala. August 21 ngayon. Oo, August 21 ngayon. Pero yung holiday, sa Friday na daw gagawin. Mahaba-habang weekend to. Mahaba-habang weekend para sa inyong nandito sa Pilipinas. At nais natin batiin ang mga fans na nanonood din sa atin on all our platforms, Solar Sports, pati na rin sa ating mga live stream. At tignan natin so far ang ginagawa rito ng FEU. Bakit sila lamang ng 5 puntos? Well, basically, 7 error na itong koponan ng NU. But they're also getting a lot of mileage. Galing dito kay Miko Espartero. Talagang puro bomba pinapakawalan Talagang nagle-letter C na yung katawan niya Espartero serve. Bandola, 3 nakabang, binuhay pa rin. Mukaba, sinubukan niya talaga mag-bicycle kick doon. Dito ngayon nahihirapan yung National University. Yung first ball nila, hindi ma-activate ni Ancheta si Mukaba dahil basang-basa na yung atake nitong Bandola. Mabigat na jump float pa ang binibigay na serve ni Espartero. Bandola against 3 blockers. Lyric Mendoza able to get it done. Nag-i-struggle pa rin talaga sila sa first ball. And syempre, alam naman natin, yung height, yung talon neto ni Lyric Mendoza. Well, Bandola sinubukan, hindi umubra. So papasok na ni Jesse Lopez. Etong si Jan Ray Solamilio. Maraming nag-audition ngayon dito, Kung nawala man si
Martin Bugawan. Sa pa yun. May Mendoza ka naman. Martin Bugawan, tapos meron kang, nawala sila Delicana. Ayan, ito yung resulta ng meron silang magandang first ball. Ma-activate nila si Mukaba at magiging effective dito siya sa padulo. Pero 6 pa rin ang hinahabol dito ng Bulldogs. Martinez, combination, Talisayan off the block of Mukaba. Ginamit niya na lang yung kamay ni Mukaba para paluin yung bola palabas. Height ba nitong masahin ko nga yung height nitong si Endon Gala. 6'7". Mas matangkad pa pala ito kay Mukaba. Oo, mas matangkad pa kay Mukaba. Mukaba's listed at 6'6". Aringo doing the Ken Batas move that time. Ano na yun bahala na tinulak na lang Pero usually titignan mo kung saan yan, zone 1. Alam pa rin niya kung saan dadalhin. Dinungaw pa rin yung kabila. Ganyan kataas tumalon 13 serving 19, Obed Mukaba. Di na pinapagulong sa braso niya yung bola pero mabigat pa rin yung kanyang jump serve. Talisayan! Hindi pa nahuhuli to. At hindi katangkaran to si Talisayan na take a look at his height, about 6'1". Pero yung tumalon, pagtalon niya, parang 6'4". Oo. Tumatangkad pag tumalon na Masasabi na, pumapogi pag pumapalo. Pumapogi pag pumapalo. Lalo na pag nakapuntos. Parang JB sumagay sa ilang ang peg. Hindi makapuntos. Yan na naman yung hulog. Endon Gala. Ancheta, Aringo, missed it. Check ball. Magulang na rin talaga. Speaking of experience, ano na to parang hinubog na rin ng panahon to dito sa NU. Kaya yung sistema, alam niya. Correct. Ang bigat, 4 na player ang wala sa NU ngayon. They're hoping to get away. That's gonna be an illegal attack on Benny Benitez. Make that overreaching or reaching beyond the net. Tatanong kanina, ano mga palayon na sabi ng mga kampi niya? Si Benten po yan, si Benten. Hindi na Benny. Hindi na Benten na. Lapit kagad si Martinez. Pinagtripan lang po ng mga kakampi ko, Benny na lang po. Martinez, back set. Talisayan sa kabila naman. Hindi pa rin talaga mahuli-huli yung atake nito ni Talisayan. Kasi alam niya kung kailan niya papaluin ng mataas. Alam niya kung kailan niya papaluin ng mabilis. Iiwas sa blockers. 6 feet pala ang computation ng kanyang height. And Talisayan also brings the jump serve. Ibang klaseng performance yung pinapakita ng team captain. 7-point lead for FEU. Timeout, NU. Okay. Layo, kaliwete, short ang bola. Ba't nandito ka bumablock? Ito yung bola niya. Sobra ka na, lagpas na. Hindi na siya makakadikit Di ba habol na nga lang siya nasa na yung pag tumawid. Ayaw niya magsalita kung meron o wala. Yun lang naman ang hinihingi ko, di ba? Para ma-remind kayo. Kung ang ginagawa nila, pag dalawa spiker natin, yung middle blocker, pupunta na rito. Hindi ka sumisilip sa block. Di ba? Isahan yun. Adjust kayo, adjust sa block, adjust sa block. Dahan-dahan nilang, dahan-dahan. Adjust sa block. Napoprostrate na si Coach Jesse. Kasi yung communication na hinahanap niya sa team, lalo na nagkaroon kayo ng opportunity na mag-perform na kayo yung starter player ngayon. So kailangan nyo na ipakita na pang starter player talaga kayo. Wala na ngayon Nico Almendra sa kanilang lineup. And of course, maraming members ng national team that is leaned in. It looked like it was out. And NU's gonna challenge this. Ball in, ball out. That looked like it was out. Sa una natin pananaw. Pero again, going back to NU, itong mga batang ginagamit ni Coach Jesse Lopez, wag mo nang hanapin si Budhin. Wag mo nang hanapin si Disquitado. Wag mo nang hanapin yung dalawang malaki mo sa gitna, si Diao at Tagibolos, di ba? Kayo lang nandito Mag-usap-usap kayo. Yes. And of course, there is no Dante Alinsunurin, the master of adjustment. And tama ba ang kita natin? Kita nga natin. Unang tingin pa lang natin, alam nating out na.
So NU wins the challenge and they get the point plus the serve to the captain, Leo Aringo. Mahaba-haba yung hahabulin nila dito. But if there's any team that can do it, it's NU. Siyempre, andyan pa rin yung champion mentality. Right. Saavedra. That's off the block of Solamilio. Sabi nga ni Coach Jesse during timeout na lefty, itong umatake ni Saavedra. Tapatan mo ng tama. Ngayon naman, natapatan naman ito ni Solamilio. Pero, tumalsik lang palabas. Ginamit naman ng braso. And then Dungala. Good serve once again. Left-handed attack naman. Galing dito kay Parse. Si Parse. Kinaliwaan na lang niya eh. Parang diyaw din to eh. Malapad na malaki. Tatangkad na ng mga players ngayon. Correct. Dati, isa na ako sa matangkad. Ngayon, naging normal na yung height ko. 6'4", di ba? Pwede na naman yan eh. Pero ngayon, winger ka na. Setter. Frustrated setter. Rayson Puentes. Frustrated setter. Pwede pa, it's never too late. Serve specialist coming in para sa kupunan ng National University. This is Jonas Hernandez. Ang kanyang nanay kasama ko nung araw sa teatro. Ngayon may anak pa ng atleta. Bigla na lang lumabas na volleyball player pala. Oo. Good serve. Hernandez. Make that Saavedra now on the back set for Martinez. Solamilio. Titira pa rin si Talisayan galing sa likod. Combination play. Drop shot. Still dug up by FEU. And Espartero says, I don't care if it's Obed Mukaba. Binaliwala yung net defense neto ni Mukaba. Harap-harapan pinamigay. Again, the credit, of course, the job ng libero nito kupunan ng FEU. Ito si Ceballos. Ang layo ng hinabol neto ni Ceballos. Actually, on the floor ngayon, I believe it's Bryce. Papalit-palit sila eh. Si Bryce yung hindi nagugulo yung buhok kahit na anong mangyari. Set point now for the Tamaraws. Drake Saavedra. Sharp one. Combination once again. Espartero! Grabe, talagang may exclamation point yung palo ni Espartero para isarado yung first set natin. Jiangnan hot pot attack to end the set. Hot pot ba? Attack na sa Jiangnan. Grabe, akala ko si Mark Espejo ang nakita kong pumalo. Yung pala, si Miko Espartero. Giving the first set to FEU.
25-18, easy win para sa Far Eastern University sa ating unang set kontra sa depleted National University. Tignan natin yung mga highlights natin dito. 2 tao, 3 tao lang naman ang kailangan natin pag-usapan dito. Miko Espartero, Gerald Talisayan, pati na rin yan, si Drix Saavedra. Pero syempre, hindi natin pwedeng i-ano yung depensa nung ginawa ni Ceballos. Oo. Pati yung distribution na ginagawa ni Benny Martinez. Ni Benten nga daw. Complete package ang ginawa ni Benten. No ating first set. Tingnan mo, 14 attacks doon, JV. Pero yung errors talaga. Although medyo dumikit yung FEU sa dulo, NU pa lang, maaga pa lang, problema na nila yan eh. Totoo yan. And yung 2 service aces na itong FEU na hanggang dulo nag-struggle sa reception na itong National University. Well, nagpalit na ng sides ngayon. Tignan natin if that will affect. May epekto ba yan? Nagpalit kayo ng sides? O... Meron din, pero yun mapapansin natin din yung stats na 3 blocks over 2 blocks lang. Alam natin na National University ang may sistema na matibay ang net defense. Ito, maghihiwalay ka ng landas. Sinabi natin, a win here will propel one team to 3-1, while the other will go to 2-2. Magtatabla-tabla dyan sa third place. At pareha silang galing sa talo. Right. Isa sa kanila yung bumalik ng volume. Winning talaga, Lasal. Grabe, 4 straight wins for Lasal. Uy, mukha ba? Naitawid lamang. Combination play. Talisayan. Grabe ang angat. Hindi talaga. Ayaw na magpahuli. Kumbaga yung yung maturity, yung familiarity niya sa kalaban. Siya talaga. Siya talaga yung pinaka... Ilang taong ko na kayong kalaban eh. Tapos nag-spiker's turf pa yan. So meron din siya konting experience. Tsaka yung ma-boost yung moral nila na hindi naman talaga ito yung starting lineup ng National University. So, correct. Yung pride niya na hindi pwede magpatalo. And Don Gala, where are you going? What a monster block. Kung FIVB event to, marinig natin, monster block. Monster block. Grabe. Monster block by Bantay the Monster. sarado. Pwede ba na siya tawaging the Monster? Kasi grabe mag-monster block. Etong si Dula and Don Gala. Ang laki ng improvement neto ni Endungala. Parang nung una, kinikwento mo, parang hindi nangangapa pa. And Don Gala again! Yung timing, yung height. Ikaw ba naman, 6'7" yung height mo. Pero yung improvement niya, yung basa niya sa atake, andun na eh. Kasi nung nakikisabay pa ako sa training ng FEU, hindi pa yan ganyan. So yung sistema and yung programa na meron to sila Coach Ed, ibang klase din talaga para mag-develop sila ng ganong kabilis. Boy, Martinez just missing that one, pero pati yung jump serve na yan 2 years ago nung pinapanood ko si Benny Martinez, wala yung jump serve na yan. Talagang ine-elevate nila yung yung skills pa nila yung performance nila. And this is his chance to shine. Walang Ariel Cacao. Totoo so this is your time talaga to prove na hindi ka lang backup ni Cacao. Solo mo yung playing time ngayon. Aringo, matalim na naman. Ceballos with a good reception, and there goes Talisayan once again. Unstoppable. Unstoppable Talisayan. Okay, pati sa serve niya, makikita natin dito. Again, late na naman ang pangalawang blocker. Hindi ka pwede mag-iwan ng 1 blocker lang dito. Hindi pwede. Yung dalawa nga nilulusutan. Yung one-on-one pa. Service error. That's going to be the first or second error kontra sa FEU. Sipin mo yung 2 puntos ng NU, galing lang sa error ng FEU. Totoo yan. And yung, kanina pa rin kasi talaga nag-i-struggle itong National University sa pasa nila. Mukha ba? Again, yung toss ni mukha ba pag hindi tama, nagkakaproblema eh. Kahit ako naaalangan. Parang hindi niya mapapalo, pero dapat pag pumasok naman, ibalik niya yung gulong niya pa rin sa braso kasi dun yata dumediretso eh. Siya ang nagpauso. At siya lang ang gumagawa ng service na yun. Ito si Don Gala, simpleng serve lang to. Malay natin sa susunod na taon, jump serve na rin to. Ay nako, mahirap na. Wow. Quick attack, kani kay Parce. Dumidikit na naman po ang National University. 5-3 ang abante ng Tamaraws. Ay, mapapansin natin every time na magkakaroon ng maayos na reception yung National University, nagiging effective talaga yung atake nila sa gitna. A miss coming from Espartero.
So, yung mga errors ngayon, yan, 3 error na para sa FEU. Yan ang nagpapadikit itong ating laban, Abadilla. Error din sa kanya. Nilalayo na. Dumadami masyado yung regaluhan natin dito. Puro error. Saavedra ngayon. Ito talaga, isa pang pwede maging candidate sa national team to kung tutuusin eh. Oo, yung talon, timing. Kaliwete. Espartero able to get the block point. Binantayan na si Parce. Sino ba yung national team dati? May matinding kaliwete dati sa national team eh. Panahon nila Ranran Abdillas. We take a look at this once again. Single block lamang pero effective. Si Malabanan ba yun? Si Malabanan. Malabanan. Middle, nakaliwete. Oo. Sobrang hirap kahit nung nakakalaban ko yun. Ang hirap bantayan talaga. Si Kuya Jeff. Ito si Aringo, hindi na umiinit. Pero meron tayo dong net violation. The point still goes to NU. Ito si Bandola, binalik na. Mac Bandola. Martinez to Espartero once again. At ang dami ng hitting error ni Espartero ha. Back to back. I believe of the 5 errors itong kumpona ng FEU, 3 galing sa hitting attack ni Espartero. Dito naman siya masusubok. As a rookie. Oo. Bandola trying to tie it up on his serve. Instead, he will give FEU a 2-point lead. Papasok sa ating first technical timeout of set number 2. Diyan lang po kayo. Kami po ay magbabalik. Sabi sa amin, quick turnover daw kay Kate Reyes. Loaded with talent, one of the good problems NU has is fixing their roster for the big stage, and with the absence of some of their core members, now's the best time for their second stringers to show that they're deserving of a spot. Sabi ni Coach Jesse, if the starters are working hard, their backups should work harder so they're ready anytime they need to step up. Mas malaki nga naman kasi ang finifill in ng second stringers when standards are already set by the starters. This is also why they're giving their guys some time. Let's see who will show up. Noel and JV. Ang galing talaga ng sistema, no? You always have to be ready. Tama yung JV. Next man up mentality yan eh, na nawala na, nag-national team yung 4, o sino na sa inyo mag-fill in doon? Hindi mo naman pwedeng iasa talaga sa starting players mo yung lahat yung responsibilidad Kumbaga, bawat isa sa inyo sa team, may role talaga kayo dyan. And I'm pretty sure Coach Dante Alinsunurin could be watching us from Indonesia also. So batiin na rin natin si Coach Dante, and that's a service ace. That should feel good for Espartero. Si Mico Espartero, 3 hitting error, bigla nagkaroon ng ace. So medyo mali kumpiyansa. Mababawi niya yung confidence niya. And kung nanonood mo si Coach Dante, hindi siya happy sa pagkakataon na yun. Salamat by the way sa LGR, ang ating official outfitter dito po sa V-League Collegiate Challenge 2024. Well, he will be happy with that one from Bandola. At ito yung hinahanap at hinihintay natin kanina pa kay Bandola. Yung mga atake na ganyan, na babaliwalain nyo yung blockers. Yan ang Jiangnan hotpot attack natin. Hotpot ba? Attack na sa Jiangnan. Isipin mo si Jay Disquitado, ganun din nagsimula dati. Yung tipong mahiyain pa. Oo, mahiyain talaga. Pero ang kaibahan naman, si Jay Disquitado, nag-umpisa kasi spiker start agad yung sinalangan Yes, tama. Nung time na naglalaro siya sa Navigator. Kaya yung confidence level niya na siya yung main man that time, ang laking tulong sa kanya. And look at him right now. Ang ganda ng performance niya. Good serve there coming from Mendoza. Ilan taon na si Jay? 21? Mga ganun. 20. Mga ganun di ba? I'm sure nanonood din si Jade ngayon. Magkakasama sila sa hotel room. Batiin na rin natin si Bods. Second best outside hitter. Grabing performance. And syempre, yung Kuya Kim Malabunga na second best middle blocker. That's a strong attack. Galing kay Abanilla. Abadilla ba? Abanilla nakalagay sa uniforme. We'll stick to what we see in the uniform. Abanilla na siya ngayon. Okay? Abanilla nakalagay sa uniforme.
Again, these are the new players para sa NU. We're still getting used to them. Ancheta is not new. Pinuhay pa rin. Ceballos, Martinez, and off the block naman. Ang tira dito ni Endongala. Yung tiwala na ito ni Benny Martinez kay Endongala, andun eh. Kasi makita natin yung unang atake niya, alam niya na medyo mababa yung set na binigay niya. Pagbalik, ngayon, itinaas niya na. At pinatay na neto ni Endongala. Ngayon, naka-full front line na ang FEU. May nirereklamo si Coach Edor Culio. Ancheta pushing it to the other side. Single block para kay Saavedra. Aringo, pinamigay. Nako, overpass. And that's a catch violation against Endongala. Make that double contact. Nabuhay pa eh. Football save by Mukaba. Si Mukaba, anything. Pero kasi nakikita natin dati, pag nag-warm up to, naglalaro talaga, marunong talaga siya pag football. Eh, syempre, yun ang sport nila talaga eh. Ba, may pinapabati. Sandali nga lang, Joel, maghintay ka dyan, ha? Saavedra! Pwede nang batiin si Sir Joel Cantigo from Panabo, Davao. Magpasalubong ka ng suha sa amin. Ilan tayo? Ilan tayo? Magbilang ka. 1, 2, si Kate. Madami-dami to. Si Chikoy, Coach Willie. Bilangin mo na ako ng dalawa. Direk Francis, 2 kahon dapat yan. Dalawang kahon yan kay Direk Francis. So mga ano na, siguro gawin mo na mga 20 kahon, Joel. Solve na yun. Pan-negosyo package pa tayo. Mukha ba? Greg Ancheta. What was that? Yan ang catch violation. And the setter, Jesse Lopez, did not like the set of Greg Ancheta. Calls a timeout for NU. Imbis ng pag-aralan namin, yung ipipid namin sa inyo, yung kinikilos ng FEU, pinoproblema na namin kung paano kayo maglalaro dyan sa loob ng court. Hindi kayo makareceive. Hindi kayo makablock. Nandun lang naman yung spiker. Pinipilit kasi natin i-kill block eh. Ano bang dapat gawin? Di ba may sistema tayo? Ano ba sabi ni Coach Dante? Di ba? May sistema tayo eh. Pag 3-man block tayo, rebound tayo. Ba't di nyo magawa? Dahil ako yung nagko-coach? O may hinahanap kayo mga kasama na iba? Meron? Hindi nyo ba kaya? Mandola, kanina pa pumapalo sa'yo ng cross-court doon. Adjust ka naman. Kanina ko pa sinasabi sa'yo yung block ko na yan eh. Pre, tara! Golden Blue! Balik ulit tayo sa pinag-usapan natin kanina. Hinahanap nyo ba si Coach Dante? Hinahanap nyo ba yung 4 na wala? Eh wala sila rito eh. Yan, tama naman yun. Huwag nyo hanapin yung wala. Oo. Ito na nga yung, ano nga to eh. Good thing nga to para sa inyo kasi pwede nyo i-showcase na patunayan nyo na kaya nyo. Dapat sinasabi ni Coach Jesse, alam nyo bang nanonood si Coach Dante ngayon sa Indonesia? Malamang eh, pinapanood din to eh. Tapos mamaya magme-message na yan. Yan ang maganda response. Good first ball, good setup para kay Mukaba. Kita natin yung atake na yan. Every time talaga na magkakaroon sila ng magandang pasa, pag inactivate nila yung middle blocker nila, pag umatake kahit si Parce, si Mukaba, sigurado pupuntos. May isa pa nagpapabate, si Jay De La Cruz. Tagagawa natin na script pag hindi siya nagbo-broadcast. Gumawa na naman ang matinding script ngayon. Ayan, Espartero. Hindi na outside ngayon. Hindi na. Hindi na kinaya kahit na single block lang yung babantay sa kanya. Endongala ngayon on the serve. Dula. Endongala. Ang talim ng serve, ano? Bandola over the defense. Na-late pa si Martinez doon. Nabasa na. Pero yung service nito ni Endongala, ang talim eh. Kasi yung height na meron siya, pag hinagis niya, so yung, yung clearance sa net. Patulis talaga. Lapit pa, dumidikit pa sa net minsan eh. But again, good execution by NU. Quick play, Lyric Mendoza comes up empty. Medyo mababa lang. Alam naman natin kung gaano kataas tumalon to si Lyric. Katambalan niya ni Teng Bugawan. Ngayon siya na ang magtitimod dyan sa middle blocker position para sa FEU. Mendoza, Martinez, Saavedra. Silent killer. Parang walang pangingiti lang, hindi magsasalita, pero pupuntos. At yung puntos na yan ang nagbigay na 4 na puntos naman ng Abante sa Tamaraw sa ating second technical timeout.
Back with us here inside the Paco Arena. Tatlo ang nagiging kanyon para sa FEU dito sa laban natin. We have Drix Saavedra, we have Miko Espartero, and this man, the captain, etong si Jelord Talisayan, the smallest of the three na binanggit ko, 6-footer, pero parang 7-footer Pag pagpapalo. tumalon. Oo. Parang very Pons. Tsaka Sisi Rondina. Ang Oo. liliit, pero pag tumalon, nagiging matangkad. Nabanggit mo nga lang din si Bernadette Pons, ano? One of the leading scorers sa PVL is galing din sa FEU program yan. Look at Jelord Talisayan for the game. So far, 8 points on 6 attacks and 2 aces. So far, para dito sa kapitan. Grabing development din ng FEU sa pagdating sa volleyball. Developing all of the players that they have, men's and women's. As Solamillo comes back in. Yung programa talaga ng bawat teams. Yes. Actually, lahat UST, naman ng ganun teams din eh. UST, ganun din ang Lasal. NU. Oo, Lasal. Ngayon talaga, hataw na yung programa. In both men's and women's, ha? So dati parating celebrated yung women's program ng Lasal. Now the men's program. Ngayon lahat paangat na. Oo. Ancheta, Solamillo. Andyan na naman, buwis buhay na naman. Ang mga libero dito para sa inyo. Third time around for Solamillo. Wala ng blockers. Back set, Talisayan. Solamillo, a fourth attempt. Still alive para din sa NU. Aringo, sa likod niya galing. Na-late si Bryce. Hinanap na eh. Hinanap na ni Aringo kung saan yung may open spot. Sabi nga ni Coach Ed, out hindi. Sinalo na daw eh. Yun yung nirereklamo ni Oo. Coach Ed eh. Coach Ed, Kasi parang nakapanood siya nung araw eh, yung mais-mais. Ay, tama. And Coach Ed, you see on your screens, very, very passionate and outspoken coach. Bagay na bagay siya sa men's program ng FEU. Running attack is good for Mendoza. Kung kanina yung atake niya sa gitna hindi naging successful. Ngayon, slide play naman ang binigay neto ni Benny Martinez kay Lyric Mendoza. Palit na naman ang libero dito. Of course, the liberos para sa NU. Talking about itong si Jim Capultos. Has been doing a great job as well. Aringo. Back set Saavedra through the block of Bermilio. Dumaan sa kamay at sinasabi ng NU, wala daw. Sabi ni Bermilio, sige, dumaan na sa akin. Dumaan eh, saktong-sakto sa depensa. Pinipilit talagang ibabawan neto ni Saavedra yung mga blockers. Check that, Solamillo pala. Si Bermilio naglalaro sa ibang school yun. Imagine mo, ang tatangkad ng blockers neto National University, pero sa ibabaw pa rin pinapadaan ni Saavedra at ni Talisayan yung mga atake nila. Talisayan, nakaabang that time sa hulog. Galing kay Ancheta. Double block, triple block. Boom Moraita. Dinala na nila sa block point na yun. Yun yung, yun yung kinakagalit kanina ni Coach Jesse. Na alam nyo naman yung sistema natin na kapag nakakita kayo ng 3 blockers, pabantahin nyo lang, rebound lang. Tapos kumover tayo hanggang sa maatake natin na maayos. Pero yung ginawa ni Leo kasi, challenge niya yung triple block. So far in this set, 4 blocks already para sa FEU. Oh, what an attack there. Coming from Leo Aringo. Bumawi. Bumawi naman. Sa pa si Aringo, hindi lang malakas pumalo, accurate pa. Talagang inasinta niya yung end line ng zone 1. At saka alam mo kung saan mas nasasaktan si Coach Jesse dito. Na alam natin na National University yung may pinakamatibay na blocking department. Correct. Pero ngayon sila yung nakakatikim ng tibay ng blocking netong FEU. FEU also executing some good floor defense. Gallego in as the center. Cross court is good for Aringo. Hindi man yun yung pinakamalakas na atake ni Aringo, pero pamuntos talaga. Mukhang may sasabihin si Angelo How dito. May umitsa ng bola galing sa bench nila. Tinamaan tuloy yung line judge. Ay, yung naglilinis. Sabi niya, okay na. Edison Orculio will take responsibility for his bench. Relax lang yan. Relax din, siyempre, si Coach Ed kasi 4 ang abante ng FEU dito. Parse. Talisayan against 3. That has been the theme para sa FEU. Kung 3 blockers yan, hanapin nyo. Sabi mo, sa taas nila pinapadaan. Paluin mo, hanapin mo yung kamay. Huwag mo i-challenge yung braso. Yung braso. Oo.
Patamahin mo sa daliri. Sakit ba yun? Na-dislocate ka na ba ng daliri? Ilang beses na. Wala na sa forma. Ganun ba? Habol si Gallego. Free ball from Maringo. Out. Yung rule dyan, kailangan nasa loob ng antena dumaan yan. At matalas yung mata ng mga referees natin dito. First referee sa harapan niya Kitang-kita. dumaan. Angelo How, of course, our first referee is an AVC International Referee candidate. So, ibig sabihin, malapit na siya pwede mag-referee sa buong Asia. Pwede na yan. Aabangan na natin yung mga referees natin. Back set ngayon. And Abanilla. Too strong. Ito na naman ang error. 7 errors each now. 3 puntos na lang kakailanganin ng FEU para makamit itong second set. Tsaka kung mapapansin natin yung body language nito National University, parang medyo hindi sila nag-uusap. Kaya hindi nila makuha yung composure na kinakailangan nila. In English, lost. Oo. Lost sila. Let's see if Gallego can change things. Para dito sa kupunan ng National University, Jeff Gallego. The backup setter, dati Clarence Belestrino pa ginagamit nila. May jump serve. Martinez ng gulat. And Abanilla gets it across. Here is a shot too strong from Mendongala. Medyo kulang sa wrist action. Ang lapit sa Atake mukha niya, niya. Lucet. Oo. Siya rin naman kumuha nun. Siya rin naman kumuha ng first ball nun. Hirap nun, di ba? Bibigyan ka ng quick pero dumadaan sa harap ng mukha mo. Kailangan talaga doon yung hang time mo. Heavy serve from Gallego. Talisayan! And a net touch will be called on Abanilla. Speaking of hang time, eto si J-Lord Talisayan. Napatawag na natin dito, Star-Lord eh. Kita mo naman yung talon na yan. Sa pagitan ni Abanilla, pinadaan. FEU made it to the Final Four in the men's division last season. Pati na rin yung women's division nila. Pero napakapait daw ng pagkatalo nila. That is an ace from Martinez. Effective yung pagbago niya ng service. Timeout, Jesse Lopez. 7 set points for FEU. Ano nangyayari kasi, wala tayong kinukunan ng points. Diba? Bibigyan. Paano tayo makakapuntos? Umaasa na lang tayo sa error ng service nila. Jump serve. Pwede mo naman mag-adjust. Single block. Diba? Sinasabi ko na kung anong error nyo eh. Imbis na dapat sasabihin ko sa inyo kung ano yung adjustment. Sinabi ko na yung kanina yung adjustment natin. Diba? Anong pinapalo nila? May pinalo na ba na down the line? May pinalo na down the line? O wala. Anong gagawin natin? Adjust. Anong adjustment? Wala pa ako nakikita ng adjustment eh. Wala pa kayo, hindi pa kayo nag-a-adjust. At saka mahirap dyan panaka-nakanga yung puntos dito ng NU. For every 2 points, there's 3 points in a row para sa FEU. And now, the Tamaraos have set point. Yung momentum andito talaga sa hindi talaga nababawi dito sa FEU. Sobrang relax lang nila, usap-usap lang sila, ngitian lang yung ginagalaw nitong FEU. 4 blocks to nothing. 3 aces to nothing. Almost a 4th ace there. Kabila, kinaliwa, adlib, umandar. So Abanilla able to get that done. 18-24. Mahaba-haba ang hahabuli ng National University perfect dito. dapat. Aringo, up. So set number 2 will go to FEU. Same score as the first set, 25-18 on yet another error para sa National University. Magbabalik po kami for the third set.
Yan, nakikita natin na parehas na resulta, 25-18 nung first set, 25-18 din netong second set. So, yung naging resulta nito is parang parehas lang sila ng inatake. Inumpisahan ng pangit na reception ng National University. Pero itong atake ng Talisayan, neto ni Saavedra, handun pa din talaga, and yung net defense ni Endong Galo. Everybody has been contributing para dito sa kupunan ng Far Eastern University. Papasok din sa ating third set. Again, if you're just joining us, yung players po, mga main guns, itong National University are with the national team. Pero tingnan muna natin, tingnan mo naman yung blocks and aces na yan. Parehas lang sila sa atakihan, pero yung net defense, yung blocking department netong FEU, yung nangibabaw. Pati na rin yung service aces nila na kanina pa nag-i-struggle itong National University sa reception na maayos. And the errors, of course, both teams, masyado marami ang 9 errors na. But again, if you're just joining us, NU does not have Buds Budin, does not have Jade Disquitado, does not have Choi Diao, does not have Peng Tagibolos, and does not have Dante Alinsunurin, their head coach. But it's still an opportunity for them to perform and to showcase their talent. Simula na po dito ang ating third set. Once again, joining us from the Paco Arena in Manila, Noel Zarate. Kasama pa rin po si JB Sumagaysay, pati na rin si Kate Reyes. At yung mga nagtatagong girlfriend ng mga player doon sa taas. Kayang-kaya na i-focus sa camera yan. Iba na technology ngayon. Hindi na makakatago. And you gets the first serve. Martinez. Back set to Drake Saavedra. Tumama kay Abanilla yan. Kabila. Talisayan. And he is erased by Obed Mukaba. Hindi mo pwedeng paluan ng diretso sa kamay kung kanina nagagawa mo ng paraan. Eto ngayon, inagaw na eh. Inagaw na ni Mukaba sa kabila. Sabi ni Mukaba, saan ka pupunta, little boy? Laki talaga ni Mukaba, 6'6". Gallego, actually Gallego, ganda ng pasok niya nung third set. Bigla nagkaroon ng konting stability. Not to take anything away from Greg Ancheta, pero nagkataon din. Nung pumasok si Jeff Gallego, gumanda first ball ng NU. Nagkaroon ng kumbaga, may sinatawag pambasag lang ng ng momentum. Correct. Mag-iba lang yung ihip ng hangin. Eto, Talisayan. Walang ihip ng hangin dito sa loob ng Paco Arena. Galing sa likod. Saavedra able to put it away. Nagkailangan doon si Abanilla at si Bandola. Oo. Walang coverage tuloy na natira. Jelord, the Star Lord. Magalit si itong Star Lord sa atin. Yung pangalang artista yun. Dire-diretso tuloy yung star. Naging shooting star tuloy yung service na ito ni Jello. Inabot sa Star City yung palo. Ito, Leo Aringo, naalala ko dati, may isang stretch siya na nagkaroon ng 5 puntos na sunod-sunod dyan. Aringo Mambo na siya. Aringo Mambo. hindi na Leo, Aringo lang. Aringo Mambo na yan. Pero today, kailangan niya pa rin magbuhat. Oh, wow! Block point by the center, Jeff Gallego. Yan yung hinahanap natin sa kanila. Rather, Abanilla. Grabe, sinaraduhan na talaga ni Abanilla yung cross-court na yun. Si Abanilla ba yun? Abanilla at the scene. Puro ganong monster block yung hinahanap natin para ma-boost pa, umangat yung emosyon nila. Kasi kanina halos hindi na sila nag-uusap. Parang hindi sila nag-uusap-usap Kaya every time ngayon na makakakuha sila ng monster block, yung emotion na mapapasigaw kahit naman ako, ganun ako Sabi rin ni Jesse Lopez kanina, hinahanap nyo kasi parati lahat ng kill block. May sistema naman daw sila. Espartero breaking the block of Abanilla. Okay na yung isa. Okay na yung nakaisa ka. 3-all. Ang taas rin talaga ng reach. Yung contact. At saka bilis ang bilis ng braso. Yung palo niya. Endon Gala. Too sharp that time. Ako ito, dapat paalala ni Edison Orculio. Guys, alam natin up 2-0 tayo, pero pag nag-relax kayo, mabibigyan nyo ng kampiyansa ang kalaban. Hindi nyo pwedeng buhayin yung kalaban pagka ganyan. Kaya kailangan nyo alagaan yung momentum. Obed, nagbago na yung serve niya. Jump float na ginamit niya. Saavedra, naabangan ni Bandola. And a kill block for NU.
Ngayon lumalabas yung sistema na hinahanap neto ni Coach Jesse. Kasi ito Isipin mo, yung sistema nila na even kanina, double block, Tama. triple block, nalulusutan sila. Pero ngayon, halos single block na lang lahat. Pero nagiging effective at nakakakuha sila ng block point. Ayun, dinaanan ni Lyric Mendoza sa pabilisan. Pabilisan na may kasamang puwersa. Oo, nauna niya si Parce that time. Sip mo, block points kanina. 4-0 FEU no second set. Ngayon, 3-1 ang lamang ng NU sa block points. Saavedra again. Parce! Maayos na reception. Ayaan nyo na aatakihin talaga at ma-activate lalo yung mga middles netong National University. NU up by 2. Abanilla into the net. Pero yung momentum momentum killer yung nangyayari. Kasi sarili nyong error. Nagbibigay rin kayo ng puntos. Pangalawang error pa lang naman ng NU. Tandaan natin, both teams had 9 errors in the second set. Espartero. Aringo! Hindi parating power yan, ha? Hindi parating power. Dumay diskarte na. Pagulangan na to. Ayan, veteran na rin yan. Veterano na talaga yan. Isa na yan sa hinubog ng panahon sa sistema ni Coach Dante. Andola jump float as well. Off from the pipe. Talisayan. That's going to be make that Espartero. That's going to be a double contact. Nakikita natin. Espartero yan. Oh, dalawang beses nga gumulong. natamaan. Oh. Tama naman yung tawag ng first referee natin. Hindi catch violation kasi nauna yung double eh. Pero kung hindi nag-double, catch naman. Dalawa yung violation. Isa na lang yung tinawag. Oo. Kasi Yan na 2-point shot pag dalawang violation. okay na isa lang. Aringo, tulak. Martinez, back set sa Avedra. Nakabang naman si Aringo at saka si Parce. And for the first time in this match, dala po ng NU ang abante papasok sa ating unang technical timeout of set number 3. Yes. This show of chemistry for FEU is outstanding. That is all thanks to how well they know each other. As student athletes, magkakasama sila sa dorm. Yung iba magkakaklase pa, sabay matulog, kumain. And what's interesting here is there are times na sabay din pala silang maligo. Hubot-hubad ha. Funny, but this is part of FEU's way to build their bond. Kailangan alisin yung pagkakahiyaan. And we see now how effective that is. Ganun na nila kakilala ang isa't isa. Pag walang hiya, walang lumalabas. Pag walang hiya, mas lumalabas ang accountability. Noel and JV. Totoo naman yan. Nagawa Yan naman mo yun? talaga. Oo naman. Yan yung mga bagay na, yung mga experience na babalik-balikan nyo. Kasi minsan nga, kumbaga, ikaw ba, lalo na pagka may magkaaway kayo sa team, nagkakasama kayo ng loob, yung senior mo, alam mo gagawin? Kiss mo nga yan. Wala kang magagawa, kailangan mo sunod. Sumusunod na kay Jesse Lopez ang depensa ng National University. Hirap pa rin i-imagine. Oo. Sabay-sabay kayo nasa isang lugar. Sabay-sabay kayo maligo. Yun ang team building. Yun. Oo. Hindi na nga building Team bonding na nagiging normal na. Team bonding. Kasi araw-araw niyong ginagawa Lalo after training. Kasi doon pa lang, hindi kayo pwedeng mahiya. Ayan, hindi na nahiya doon. Ang hulog ni Jelor Talisayan, although a net violation will be called on Obed Mukaba. Ngayon, marami na, nakakuha na sila ng 5 kill blocks during this third set. Pero ito yung mga kailangan na iwasan nila, yung mga net touch violation. Naggalaw tuloy yung antena sa sobrang lakas ng hampas. Ito si Mukaba.
At nakita yung report ni Kate na yun, nakakamiss eh. Every time, habang nire-report niya, Normal pala yan, normal yun, nagre-reminis eh. Serve out, galing dito kay Martinez. Yung sabay-sabay kayo kakain, sabay-sabay kayo Yung gigising. normal pa yun, yung sabay kumain, sabay gumising, sabay manood na sine, diba? Sabay maligo. Ayun ang hindi ko pa na-experience. Walang hiya-hiya. Yan na, sige na. Sino mga kasabay mo sa UST noong time na yun? Sila Krung. Tahan Langit, sila Bautista, Carodan, Valenzuela, madami din eh. Tsaka normal na talaga. Take a look at this quick attack. Mendong Galo. Yan yung height na hinahanap na ito ni Endong Galo eh. Powerful serve once again. Quick play for Ahmed Mukaba. Gumante. Nagkakaroon na ng ano eh. Showdown. So yun na nga, Mukaba versus Endong Gala. Jiangnan, hotpot attack end of the set. Hotpot pa, attack na sa Jiangnan. NU up 3. Better reception. Pinagante. Duelo na nga talaga. Pinagante. Dula Endong Gala. Yan yung ano eh, lalo na alam natin na FEU, yung main attackers nila before, nung ako, nung time ko, JP Bugawa, Ay, Peter naman. Kiel. Yan talaga, kaya Greg kapag Dolor. ako, o Greg Dolor. Kaya ako nun, every time FEU yung kalaban, lagi kong hinihingi yung bola eh. Setter nun si... Tahan Langit. Tsaka si Nols Refuya. Alam mo na ba? Later Noel, na. si Manolo. Refuya. Ngayon, si Sian, Silang, Owen Suarez, yun yung mga Owen inabot Suarez, ko eh. naalala ko pa yun. Ay, combination. It's a miss though from Saavedra. Ganda na sana ng execution. Tangay na. Nendon Gala yung dalawang blocker. Dito mo masasabi na nagiging effective na yung sistema ng blockings netong National University. Kasi nag-iisip na yung attackers eh. Iniiwas na nila. Ngayon, nagko-commit sila ng error dahil sa iniiwas nila. Ay. Diretso sa tuhod ni Mukaba ang palo noon ni Espartero. Pero yun, hindi na iniwas. Ginawa na ng paraan. Ayan, tingnan mo. And point. 6-6 yung pinabagsak mo, brother. Sumabay eh. Sumabay si Parse. Just a 2-point lead for NU. Bigat na naman ang serve ni Saavedra. Bandola! Ginagawa na rin ng paraan ni Bandola yung mga bolang hindi mo man mapalo, hindi man yung pinakamalakas na atake mo, pero pamuntos. Kasi lalo na kailangan yung gumawa eh, kumuha ng momentum. Jam Abanilla on the serve. Hinabol naman ni Martinez, free ball. Oy! Iuhulog na dapat ni Gallego. Laban ulit itong si Espartero. Bandola. Martinez, galing sa likod. Talisayan, another miss for FEU. Ngayon lang natin nakikita umaatake si Saavedra, si Talisayan. Na, alam mo, iniiwas na nila masyado. Kasi nagiging effective talaga yung sistema ngayon ng National University. Ito na ang pinakamalaking abante ng Bulldogs sa laban na ito. 4 points. Martinez. Another kill block. This time from the center. Sure na ako. Si Jeff Gallego yun. Yung body language ngayon ng National University nag-iba. Sabi nga natin eh, habang tayo ang nakaupo dito, walang sigurado. Pagpapasok na naman ng bagong player. Ito si Ahmed Bituin. The 20-year-old seeing his first action. Kanina sinasabi mo Star-Lord, ngayon star talaga. Bituin na yung pinasok ni Coach Ed. Oy! Pwede ba? Yon. They go to Bandola. And that is out. Again, NU, momentum is on their side dito, JV. Make no mistake about it. Pero yung mga ganyan malilit na errors, mabilis pumutol ng momentum yan. Lalo na kung makakakuha agad ng momentum tong FEU. Bituin. Backset ngayon, Naringo, single block. That was sa J-Lord Talisayan.
Hulog. Capultos able to get to that one. Back set for Aringo. Tulak na naman. And that lands in! Miscommunication between kay Ceballos. Ang kanta na tinatakbo bigla ng National University here in set number 3. They are up by 5. Back with us here inside the Paco Arena. Lamang po ang NU ngayon. 16-11 kontra sa FEU here in set number 3. And we talk about the NU Bulldogs. The biggest bulldog of them all is Obed Mukaba. Grabe yung net defense and yung atake neto ni Mukaba. Ito yung resulta ng magandang reception na hinahanap natin kanina pa no first and second set na ginagawa nila ngayon, third set. Lalo na simula nung nagbago yung body language nila. 5 attacks, 2 blocks for Obed Mukaba. Di pa po tapos itong ating third set, although NU wants to extend this to a fourth set. Tandaan po natin, both teams coming off losses coming into this matchup. FEU po natalo in 5 sets against the University of Perpetual Health System Delta. Samantala ito namang National University absorbed their first loss against their finals opponent from UAAP Season 86, the University of Santo Tomas. Combination play this time, Talisayan able to score. Parehas gigil kumuha ng panalo to. Parehas gustong manalo neto. And what's at stake? Number 2 sa team standings ngayon. Totoo, right behind Lasal. Kasi na full game behind Lasal ka. Mendoza. Mahaba-haba pa to. Hindi pwedeng, ito yung sitwasyon na hindi pwedeng magpakumpiyansa. Mandola turned back by the net. Pero just in case, nakaabang na rin doon. Ito si Endon Gala, pati na rin si Saavedra. Pamig ng Talisayan. Mendoza once again. Isip mo, may 3 rotations ka na Endon Gala ka sa harapan. Good serve again. Arce. Blocked by Talisayan. Aringo. Naghanap ng check ball. Meron ba? Wala daw. At sabi ni Aringo, please challenge. Wala. Makikita natin confidence si Endon Gala. Tsaka si Benny na wala. Aringo sinasabi meron. So this will be the first challenge of the third set. At kapag ito naging outside, magiging 3-0 run. Yes. Para sa FEU. Ang tanong nga ba, sa sobrang bilis kasi ng palo, meron bang nadaplis ang daliri? Minadali na eh. Oo. Kasi hindi mo pwedeng bagala kasi aabutan ka. Uy! Wala. Meron ba? Wala. Sa ibabaw. Pero malapit na. Ang lapit na niya, no? Kung may mikrobyo dun sa kuko, inabot. oo. Patay pa. Tepok na yung mikrobyo. Patay pa. Jesse Lopez will request for a timeout. 3 unanswered points for the Tamaraws. Ilan is Spiker? Dalawa. Saan na receive? Receive 1 o receive 2? Receive 1, coach. Nasaan ang malakas na spiker? Blocker. Yung may nakasagot yung mag-block yung O kung receive 1, o anong gagawing spacing? Mag-create ng spacing. Nandito si Leo. Tandaan mo, pag in system o out of system, dalawa na yung bumablock dito. Jam, ready. Ready yung mga backline. Yung quick, pwedeng numakaw dito para lang magka-space dito. Pero ikaw bahala, magdesisyon, kanino may bibigay. Pag alanganin na, backline, pwedeng i-drop ball sa gitna na mabilis. Kailangan lang natin maputol yung momentum nila. Go, 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 go! Hey, Golden Blue! Grabe pressure sa isang setter na itong si Jeff Gallego, who is 19 years old and is getting instructions from one of the best setters of all time. Totoo yan, legendary. Yung isa sa naging susi kung paano nakuha ng Team Philippines, yung 2019 na silver. Silver medal in the SEA Games. Tsaka nakakatuwa dito kay Coach Jesse is, tatanungin ka muna niya ng sitwasyon. Kailangan mo masagot ng maayos.
Aringo, nasagot na maayos. Tinanong kanina na nasan yung malahinang blocker. Tinanong lang ni Coach Jesse. Sinagot lang na ito ni Gallego. Gallego did send it. Papunta kay Saavedra. Hard to make that to Martinez. Back to a 3-point lead for the Bulldogs. Nice serve by Parce. Combination play. Talisayan. Ginamit na naman ang kamay ng blockers. Alam mo yung hindi pa niya napapalo. Alam niya na kung saan dadalhin yung bola. Hahawiin niya na talaga palabas kasi ayaw niya na i-challenge yung blockings neto ni Mukaba. Asintado rin sa pagtama ng mga kamay. Martinez. Gallego back set. Papunta kay Abanilla. Tinawid na ni Talisayan. Combination again for Leo Aringo. Ginagamitan na ng puwersa. At ito yung ginagawa niya kanina. Binibilisan niya na talaga yung palo. Jiangnan hotpot attack galing kay Aringo. Hotpot ba attack na sa Jiangnan. Kasi alam niya na pag binagalan niya pa yung palo, aabutan siya ng Endongalo. Full front line for NU. Gallego barely gets it over. Back set ngayon, Talisayan. And the pursuit into the board. Wala na yan, 4 touches na yan. Great effort for NU. Wala. Alam naman natin yung mga ganyan. Isa't isa na yan eh. Hahabulin mo na yan hanggang dulo. Kahit itapon mo na yung katawan mo. Tinapon nga niya. Literal na tinapon niya na yung katawan niya. Gallego. Lead is down to 2. Good serve again from Talisayan. Aringo off the block. Saavedra is there. Back set. Trick Saavedra. Hindi nila mahuli-huli yung kaliwa eh. Ang nipis ng palo. Sabi ko nga sila kanina eh, yung parang amon tip. Kita nyo yung anggulo. Yung anggulo na walang depensa. Pinalusot niya doon sa dalawang blockers. Hirap talaga pag kaliwete kalaban mo. A chance to tie for the Tamaraws. Off the net. Back set, Aringo. That's enough time for Saavedra. Another block, pero nabuhay pa rin ang FEU. Saavedra off the hands. Eto na yung Saavedra. Silent killer kanina, pero ngayon nag-iingay na para itabla yung puntusan dito sa third set. Rick Saavedra ties it up at 18. 11 attack points already for FEU from our Contigo Sports score. Abanilla set back by Saavedra. What a run by FEU. Timeout NU. Ilan spiker? Tatlo. Imagine niyo tatlo. Ilang ano sila? Tatlo. Saan na-receive? Dito, create ng space. Nasaan yung malaking, ano? Nasaan yung malaking blocker? Saan pumupunta? Dito. Leo, kailangan pumuntos. Huwag pilitin, huwag pilitin. Pag single block, alam nyo na dapat gagawin. Pag single block, alam mo na dapat gagawin. Bakit mo pa pinipilit sa cross? Eh, alam mo din ganun ang block nila. Adjust kami dito, coach. Doon ako papasok pag si Jack ikot na lang. Pwede. O, sige, pwede. Pero, kailangan nyo munang patayin. Okay? Space muna. 4 unanswered points para sa Far Eastern University. Kailangan sugpuin ng NU ito. This is their last chance. And dun sa last 4 points na ginawa nito, galing lahat kay Saavedra. Drick Saavedra has been suddenly ignited here in the 4th set. Wala siyang pakialam kung ilang blocker yung nasa harapan niya. Pati yung blocking, kasama na rin siya doon. Pangiti-ngiti lang yan kanina. Oo. And Talisayan has been serving very well. Aringo, naangat pa rin. Saavedra! Kanino mo ba ibibigay? Siyempre doon sa hindi mo na mapigilan. Saavedra, nasindihan Namorsyento na eh. nasindihan na yung mitsa.
And Talisayan has been smiling all throughout because it's on his serve. Yung nakalamang na ng dalawa ang Tamaraws. Tinakbuhan na nito ni Benten eh. Yung isang alien niya. Wala, lumabas. Pwede naman din pala talagang gawing Benten. Kasi yung mga spiker niya gagawin niyang alien eh. At doon, uminit na si Saavedra. Pero kung mapapansin natin, di ba, ang laki ng kalamangan ng National University kanina. Pero yung sinabi nga ni Kate kanina na familiarity at yung hindi na sila nahihiya. Alam nila kung kahit nadalin mo sila sa mahirap na sitwasyon, alam nila kung paano nila kukunin yung composure at makaka-recover. Well, hindi naka-recover si Leo Ringo sa kanyang service error. FEU needs 4 points to get to second place sa ating team standings. Dula and Dongala. Mukaba, yes. Hindi pa daw tapos. Hindi pwede. Pa rin, Pumapalag pa rin. Basta magandang reception, ibigay niyo yan kay Mukaba. Iwas na iwas. Oo. Bigay Give mo me sa the akin. ball. Yan, sinasabi niya. Eh, kaya lang, nasa likod na. Si Mukaba. Oh! Arce and Abanilla were on the scene. Tied at 21, JV. 1-4 na lang to. Paunahan na to, makaapat. Edison Orcullo will call a timeout for the Tamaraws. 21 all. Hindi pwedeng basta lang itatapon ng ganun lang. Kasi magkukumit lahat ng blocker sa kabila, ilang blocker sa kabila. Mapapalay mo lang maiwan dito yung magkabilang dulo, di magdadalawa pa rin. Yung middle natin hindi iwanan eh, commit. Di, para maghiwalay, ilayo mo siya. Tapos kung saan yung pinaka main man mo, ilayo mo to. Kung nandito siya, dito dun sa kabila, opposite setting. Tapos tingnan mo yung target ng server, sino? Diba? Outside. O tingin, tibayan natin. Pwede nga hindi ka na mag-receive pare. Dalawa lang eh. Diba? Isa pa yan, tawag ni Coach Ed sa lahat ng player niya, pare. Oo. Sama-sama talaga sila. Para ma-feel din ng mga players na parang hindi kami hindi lang basta head coach. Kumbaga malapit, parang anak na rin yung trato niya. Or kuya. Kuya, ganyan eh. Tropa na nga eh. Tropa. Parang very Coach Dante din. That's right. Another service error on NU. That is error number 8 against the Bulldogs here in the third. Lamang na naman ang FEU. Sakto yung timeout doon ni Coach Ed. And now the man of the hour, Drix Saavedra. Nasa likod na. Good reception by Aringo. Abanilla. Naibalik. Abanilla again! At napaga na siya this time ni Bituin. Eto na. Star-Lord yung hinahanap mo kanina. Eto na yung bituin na magpapakitang gilas. Bituin, walang ningning. Pero ito yung bituin. Sinakop. Puro ningning. Puro ningning. Nakikita ko dito sa batang to si Calado. Oh, tama. Ganyan na ganyan siya yung katawan, yung timing. Out. But a block touch will be requested here by the National University on the video challenge. Umami na. Umami na. Sayang naman kasi yung momentum. Mahuhuli rin lang naman. Mahuhuli. Tama naman yun. Mahuhuli din naman. Umamin ka na. 22 serving 23. Abanilla. Combination play again. Oh, Bituin! Grabe yung talon. Parang Mark Calado talaga eh. Mark Calado in the making. And Bituin is now serving for the match. Amit Bituin, the 20-year-old. What a serve! Pantola! Binuhay pa rin ni Bituin. Martinez, Talisayan, rejected by Parce. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Inumpisaan namin ng magandang net defense itong third set na to. Paninindigan na namin hanggang dulo. And now Bandola. Macmac Bandola
trying to tie it up. Talisayan off the hands. FEU takes this in straight sets. JB Sumagaysay. Tinapos na ng FEU. Hindi na nila pinagbigyan pa na makakuha ng momentum at ibigay yung third set na to sa NU. Ganda ng laban natin here in the third set. But in the end, it's a straight sets win for the Far Eastern University. Finished off by, can we call him the Star-Lord? Jelord. Ginamit na talaga yung kamay. So Jelord Talisayan, the captain, puts it away for the Tamaraw. Straight sets win, 25-18, 25-18, and an epic 25-23 in the third set. So, tinitignan natin dito eh. Hindi ko na tinanong kay JB kung sino magiging player of the game niya. Pero titignan natin kung kanino ay bibigay. Surprise ba ito, JB? Surprise to. Pero, numero muna. Pero syempre, ayan yung third set na yan, lumamang sa atakihan itong FEU. Pero yung blocking department, 8 block points ang kinuha na itong National University. Kita naman natin yan. Pero sa dulo nga talaga, it was the attack points of FEU at ang namayani sa kanilang attack points. Titignan natin yung mga highlights niya in just a bit. Errors na ibaba na rin. And it is, of course, our best player of the game, the Star-Lord, ba itatawag natin dito, kay Jelord Talisayan, simulat sa pool. Siya talaga. Sa pool. First set, second set, yung atake niya, pati yung service aces. At ang dulo, siya pa ang tumapos ng third set. So Jelord Talisayan, diyan ka lamang, kasi ikaw, ang aming Jiangnan player of the game, the Star-Lord, is born. Jelord Talisayan, winning our best player of the game, and FEU now claims spot number 2 sa ating team standings, right behind, a full game behind De La Salle University. Balikan natin yung ating first set. It was all FEU practically from the get-go dahil nga dyan kay Talisayan, kay Espartero, pati na rin kay Saavedra. Tulong-tulong talaga yung effort nila at yung Endonggalo. Oo. Grabe rin yung pinerform nun. Hindi pa nga ganong nagparamdam yung Lyric Mendoza, pero yung depensa, yung floor defense nila, and establish yung first ball nila. Second set, nakita naman natin, 4-0 ang lamang ng FEU in terms of block points, 3-0 in terms of the service aces, and they could do no wrong also in the second set, led by Talisayan, 25-18 din. Pero yung third set natin, Gabi JV, dikitan talaga. Hindi mo na alam kung sino yung mananalo dito hanggang dulo. Kasi dikitan na talaga, lalo na yung gumana yung sistema na hinahanap ni Coach Jesse sa mga bata. 8 block points in the third set, led by Obed Mukaba. Pero yung Saavedra, bandang dulo, biglang uminit, and this was the winning point coming from Jelord Talisayan, making it a straight sets win para sa Far Eastern University. Up now 3-1 sa kanilang record, 2-2 naman ang record ng NU. Emilio Aguinaldo College versus Colegio de San Juan de Letran to cap things off here in our Ninoy Aquino Day celebration at the V-League Collegiate Challenge.